Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth. Just by His mere words, He created this world out of nothing. And He created us in His image and likeness. He looked like our Father. Because we are His inheritance, we are important. That's why He created us in His image and likeness. And also, He requires us to be like Him, to be holy, to be righteous, to uphold justice, to be kind. But we are wicked. We have sinned against the Almighty Father and against our brethren. And so, the Almighty Father sent Jesus Christ to us to cleanse us from our iniquities. By the precious blood of Jesus, we've been cleansed. And Jesus Christ calls us His friends, not just servants anymore, but friends. He laid down His life for His friends. He humbled Himself. He was crucified on the cross. He died for His friends. Jesus Christ is our friend, our Savior, our Redeemer, the Messiah, the commander of the army of the Almighty Father, the man clothed in linen, the man with an inkhorn. Jesus is the one writing our names in His book of life. That's why He's the man with an inkhorn. And Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. The Almighty Father has exalted the name of Jesus above all names. And He gave Jesus power, dominion, and authority in heaven and on earth. That's why at the last days, Jesus Christ is the one who will judge the people. And so Jesus Christ is also God, like our Father. We are one with Jesus Christ, and Jesus Christ is one with our Father, and so we are one with our Father because of Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. No one else but Jesus. And all of these things are written in the Bible, the manual that was given to us by our Father. So, last time, we've read Genesis chapter 3. The fall of man. Nagkasala ang tao. The serpent had been possessed by the devil and tempted Eve. Ang nagpangalan sa mga animals, si Adan lang, no? Si Adan lang ang nagpangalan sa mga animals. Wala pa si Eve nung time na yon, nung pinangalanan yung mga animals. At walang naging nakita si Adan na suitable companion. And the Almighty Father decided to give Adam a companion. That's why He gave Adam a wife, the first woman, Eve. At sinabi ni Almighty Father kay Adan na do not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Kay Adan ni Almighty Father sinabi yon. And Adam relayed it to Eve when Eve was created.
all the fruits can be eaten by Adam and Eve, except the fruits of the knowledge of good and evil. Except the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. Yun lang. Napakasimpleng command. Huwag mo lang kakainin. Huwag lang. Huwag lang. Pero man decided to disobey the Almighty Father. So, meron ng free will ang tao nung time na yun. May decision making na ang tao nun. And lahat ng mga decision making natin, there are repercussions. So, si Eve, she was tempted by the serpent who was possessed by the devil. The serpent then had feet, no? Or flaps na para siya maglakad. But the Almighty Father cursed the serpent. Ano ang kasalanan ni Eve? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. No? Na nababanggit sa 1 John, nabasa natin. Bakit nabanggit yon? Kasi nakita ni Eve that the tree was good for food, pleasant to the eyes, and desirable to make one wise. Yung desirable to make one wise, that's a pride of life. Nagde-desire ka na maging matalino ka. That's pride. Pag naging matalino ako, magiging parang Diyos ako. No? Yung pleasant to the eyes naman, lust of the eyes. Ang ganda sa mata nito. Yung lust of the flesh. The tree was good for food. Ang daming pagkain na nakakalat. Daming mga fruit bearing trees ang panahon na yon, pero pinili niya pa rin yung tree of the knowledge of good and evil, yung fruit nun. So sobrang dami ng mga puno, yun pa ang pinili niya. Di ba ang daming prutas? May mangga, apple, grapes, ang dami mga vines, ang dami. Yun pa ang pinili niya. At hinikayat niya ang asawa niya to eat of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. He gave some to her husband and he ate. Kumain naman si Adan. Hindi, kainin mo na yan. Sige na, nakakain na ako. Kain ka rin. Para pareho tayong nakakain na. Nandamay. Nang influensya pa. Ganun ang tao. No? Gusto ng influensya. Nagkasala ko, kailangan maka-impluensya ako para pareho kaming makasalanan. Walang lamangan. Ganun ang tao. Sa bandadaya, ganun din. Kailangan mandaya ako. Kaso mag-isa lang ako. Isasama ko to, idadamay ko to para damay-damay lahat. Kaya di ba sa mga corruption sa government, damay-damay. Kasi hindi lang ako dapat meron, siya rin para pag nagkaanuhan, nagkasisihan or nagkaroon ng gulo, sabay-sabay tayo, dapat damay-damay tayo. So dinamay ni Eva si Adan. Nananahimik si Adan. Ito namang si Adan, sinunod niya ang kanyang asawa. Gaya ngayon, yung mga lalaki sumusunod sa asawa nila, kahit mali ang desisyon ng kanilang mga asawang babae, sinusunod nila. May mga babae na nag-abroad to work abroad, tapos yung mga lalaki sa bahay lang, nasisira ang pamilya nila. Ang dami na nangyari, no? Nasisira ang pamilya dahil sa takot magutom. Kaya yung babae, nag-abroad siya. Pagbalik niya, sira ang pamilya niya. Or makakarinig siya ng balita, sira ang pamilya niya.
Dahil takot magutom. Bakit takot magutom? Walang tiwala kay Almighty Father. Napalayo kay Almighty Father ang tao. At kaya ang dami nating mga gusto sa buhay na gawin na hindi naman in line with the plan of God for our lives. Ano ba ang plano ni Almighty Father para sa atin? Ang grand master plan ni Almighty Father, inuulit-ulit ko, ay for us to live in abundance with our Father in His kingdom that will never end. That's the grand master plan of the Almighty Father. Pero ang tao dahil takot magutom, napalayo kay Almighty Father. Takot mawalan. Doon nag-uumpisa sa takot. Kaya nga 'di ba sa New Testament sinabi ni Jesus, huwag na kayong matakot. Andito na ako. Huwag na kayong matakot. At kahit dito sa Old Covenant or sa Old Testament, binabanggit ni Almighty Father, fear not, for I am with you. Pero hindi tayo naniniwala because napalayo tayo sa tatay natin. Hindi tayo nagdadasal. Hindi tayo nagbabasa ng Bible. It's important to read God's words. The manual of our lives, Bible. Wala nang iba, hindi leaflet or kung ano mang mga pamphlets. Hindi. Bible. Salita ni Almighty Father ang Bible. At itong Bible, hindi to nare-revise kung ano yung message ni Almighty Father. From the time that the world was created up to now, still the same. Hindi nare-revise. Kung paano ni Almighty Father ginawa ang mundo, yun pa rin. Up to now. Ilang years na. Thousands of years na. Yun pa rin. Pero yung book ng science, na-revise yun. Naiiba, tanggal na ibang mga planets. Natanggal na. Na-revise. Ang Bible, hindi na-revise. Ito pa rin. Dahil pag tinanggal ito, sinira ito, iniba ng mga tao, kaparusahan ang mapupunta sa kanila. May tao na or isang group of religion, a group of people or isang religion, pinasunog ang Bible para walang matira. That's the work of the devil. Devil 'yon. Pero hindi mangyayari 'yon because our Father is powerful. Hindi niya hahayaang mawala ang kanyang mga salita because He loves us. Nagkasala man ang tao, time and again, pinapatawad ni Almighty Father because He is a forgiving God, full of mercy and grace. He's kind. At mahal na mahal niya tayo. Ilang beses tayo nagkasala sa tatay natin, kaya pinapatawad niya tayo. Yung mga tao, pag nagkakasala, hindi ko napapatawarin niya, ang dami ng kasalanan sa akin, yung paulit-ulit na lang, gano'n na lang gagawin. Pero si Almighty Father, ang laki ng investment ni Almighty Father sa atin. Anong investment niya? Yung sarili niya, ibinigay niya sa atin. Kamukha natin yung tatay natin, yun ang investment ni Almighty Father sa atin. Ano pang investment ni Almighty Father? Ibinigay niya itong mundo sa atin. Investment ni Almighty Father for us. Yung mga animals, yung nature, investment lahat yan ni Almighty Father. It's all for us. Most importantly, si Jesus Christ, investment ni Almighty Father para sa atin. So that we may find our rest.
Ang daming invest ni Almighty Father sa atin. Yung mga prophets, investment ni Almighty Father. Yung mga apostles, investment ni Almighty Father. Para makabalik tayo sa Kanya. So si Almighty Father, umpisang-umpisa pa lang, mahal na niya tayo. Nagkasala si Eve. At para malaman natin na pag nagkakasala tayo, merong mga kaparusahan yun. Kaya may parusang na ibigay o binigay kay Eve, kay Adam at sa snake. Yung snake symbolizes wisdom, but it also symbolizes the devil, no? Yung nakalagay sa Bible na Leviathan, ano yun? Snake yon under the sea. Leviathan, malaking snake yon na nasa ilalim ng dagat. Ngayon, nasa Book of Revelation naman binabanggit, dragon. Ang dragon naman, wala na sa ilalim ng dagat. Nasa lupa na, yung ahas, lumaki. Dito sa Garden of Eden, maliit lang yung snake. Pero dahil sa kasalanan natin, napunta na siya sa ilalim ng dagat, napunta pa siya dito sa lupa, at malaki na siya, naging giant na siya. Dahil sa kasalanan natin, inalaw natin, tayo ang nagpalaki sa snake. So when Adam and Eve ate the fruit of the tree of knowledge of good and evil, their eyes were opened. Nalaman nila that they were naked. Nawala sa kanila yung kanilang innocence. Yung holiness nawala. Anong nagkaroon sa kanila? Nagkaroon ng malice. Nagkaroon ng insecurity. And so they sewed fig leaves together, no? Dahon ng fig. So sila yung unang nagtahi, kung merong history ng unang nagtahi, si Adam and Eve yun. At ang history ng unang naggumawa ng leather na damit, si Almighty Father. Ha? So hindi masama magsuot ng leather ang mga tao ngayon. Ay, ba't ka nagsusuot ng leather? Magagalit ang mga ano yan, mga vegans. Hindi. Kaya tayo, may mga animals. Ang sabi ni Almighty Father, subdue the earth. Go forth and multiply. Subdue the earth. Dahil binigay tayo ni Almighty Father sa atin itong mundo. Investment ni Almighty Father para sa atin. Hindi tayo mauubusan ng mga fruits, ng mga pagkain, ng mga animals. Bakit lang tayo nauubusan? It's because of our iniquities. Matigas tayo, matigas sa ulo natin. Greedy, selfish ang mga tao kaya nauubusan. Pero ang totoo, malawak ang mundo. Maraming mga tao or maraming lugar sa mundo, walang tao nakatira. Maraming mga countries. Sa Lithuania, no, ang ratio ng tao, mas marami ang babae. Ang lalaki, sa 10 na tao, 2 lang ang lalaki, tapos 8 ang babae. So, kulang sila ng ano sa kanila, magpapadami sa kanila. Kulang ang tao. So, ano na ngayon yung responsible parenthood na sinasabi nyo at family planning? It's the agenda of greedy people who wants to rule this world. But they will never rule this world because this world is created by our Father, Almighty God. So, nadinig ni Adan tsaka ni Eva
nung naglakad si Almighty Father, alam nila, ganun ka-close si Almighty Father. So, nagtago ngayon si Adam and Eve sa mga puno. So, natago tayo, ang pangit ang damit natin. Nakahubad tayo, ang pangit ang damit natin. Tago tayo sa mga puno, sabi ni Adan tsaka ni Eva. Asan kayo? Sabi ni Almighty Father. Andito kami, nagtatago kami kasi nakahubad kami. Ang pangit ang damit namin. Yeah. Hindi kami maganda. Hindi kami maayos. Paano nyo nalaman na kayo ay naked? Sabi ni Almighty Father. Kinain niyo ba yung fruit of the tree of which I commanded you that you should not eat? Kinain niyo ba yon? Alam ni Almighty Father na kinain nila. Walang natatago kay Almighty Father. At alam na ni Almighty Father kung anong gagawin ng mga tao. Nakita na niya. At inalaw ni Almighty Father para malaman ng tao na meron tayong decision na dapat gawin sa buhay. Hindi tayo pinipilit ni Almighty Father, pero may decision tayo. Dahil ayaw ni Almighty Father na wala tayong sariling decision. Gusto ni Almighty Father, tayo ay parang siya na nagde-decide ng tama. Kaya hindi niya tayo kinokontrol na dapat para tayong robot kung ano ang sabihin ni Almighty Father, yun ang gagawin, hindi alam ng... Gusto ni Almighty Father, kagaya natin siya. Nagde-decide ng holiness, righteousness, goodness, and kindness. Yun ang gusto ni Almighty Father. Ngayon, tinanong ni Almighty Father, si Adan, di ba, sabi ko sa inyo, huwag niyong kainin. Kinain niyo ba? Anong sabi ni Adan? Sinisi pa ni Adan si Almighty Father. The woman whom you gave to be with me, she gave me the tree and I ate. Hindi nilang sinabi ni Adan, no? Yung babae kasi, pinakain ako. Kundi ang sabi niya, the woman whom you gave to me. So, idinamay pa niya si Almighty Father. Itong woman na binigay mo sa akin, ibinigay mo sa akin to eh. Hindi sana ako magkakasala kung hindi mo sa akin binigay. Sinisi pa rin Adan si Almighty Father, tapos sinisi niya yung babae. Kaya kumain ako kasi yung babae na binigay mo. Pwede naman sabihin ni Adan na, kasi kumain ako dahil yung babae nakasama ko. Binigyan ako ng fruit ng tree of the knowledge of good and evil. Pero idinamay pa niya si Almighty Father. Ganun tayo, di ba? Idinadamay natin yung tatay natin sa kasalanan natin. Samantalang tayo naman ang nagdesisyon ng sarili natin. Meron ako narinig, may narinig pa ako, nakabuntis, no? Nakabuntis ng ibang babae. May asawa siya, nakabuntis ng ibang babae. Nagbiro daw ang Diyos. Nagbiro ang Diyos. Natawa ako. Nagbiro ang Diyos. Hindi na. Dinadamay si Almighty Father. Nagbiro pa daw si Almighty Father. Kaya siya nakabuntis. Nagbiro ang Diyos. Eh bakit? Hindi si Almighty Father gusto yon. Decision mo yon. Dinadamay si Almighty Father. Napatingin akong ganun. Ano to? Yung tao nang dadamay, pananahimik si Almighty Father. Gusto niyang gumawa tayo ng righteousness, holiness, and goodness to mankind, to all the people, to obey Him. Tapos dinadamay natin sa kalokohan natin. Gaya ni Adan. Ha? Ano pa ang sinabi dito ni Almighty Father? What is this you have done? Sinabi ni Almighty Father dun sa babae. Ano ba ang sabi ng babae? Kasi yung ahas kasi, kasalanan ng ahas, niloko ako ng ahas. O sinisi naman ng babae yung ahas. Samantalang meron siyang desisyon, nakita niya na maganda yung fruit. Nakita niya na parang masarap kainin at gusto niya magkaroon ng knowledge. Sinisi pa niya yung ahas. So ngayon si Almighty Father,
bumaling ngayon sa ahas. So, dahil sa ikaw ay ginawa mo to, ikaw ngayon ahas ka, gugulong, gagapang ka na. Gagapang ka na ahas, ha? Habang gumagapang ka, yung alikabok, habang dumidila-dila ka, may dalawang dila yung ahas. Maalikabukan yung bibig mo, yung dila mo. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ano itong ibig sabihin? Between you and the woman. Magkakaroon kayo ng away. Ikaw at ang woman. Between your seed and her seed. He shall bruise your heel, he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Sabi ni Almighty Father. Magkakaroon ng away ngayon ang mundo at ang anak ng mundo. Ano yung woman dito na sinasabi? Yung woman ay yung land. Between you and the land. Between your seed and her seed. Yung anak ng mga tao dito sa mundo. Seed yun ang woman, yung mga tao dito sa mundo. Pati yung mga ahas, magkakaroon na ng away yon. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Papatayin mo siya. Ikaw ahas, papatayin mo siya. At siya naman, ang tao naman, susugatan naman ng iyong ulo. Bakit naka-capital letter ito sa Genesis chapter 3 sa New King James Version? Her seed. Bakit naka-capital letter? Yung seed at saka yung his. Sa verse 15, New King James Version. His heel. His heel. Heel ba to ni Jesus? Her seed. Ito bang seed na to? Ito ba si Jesus? Son of Man? Kasi naka-capital letters. Verse 16 of Genesis chapter 3. Ngayon ikaw babae, papadamihin ko ang iyong kalungkutan. At ang iyong conception. At ang iyong pagbubuntis. So kasama na rito yung menstruation, ano? Kasi yung menstruation may blood yon. Blood symbolizes life. So every month, pinapaalala ni Almighty Father sa atin na kaya nagkasala. Ang mankind, dahil kumain tayo ng fruit of the tree of knowledge of good and evil. Babae ang naghikayat sa lalaki. Kaya ngayon ang babae, nagsished siya ng blood monthly. Kasama na rin yun sa curse sa conception at ipaalala sa atin that blood symbolizes life, blood, it's kadumihan, uncleanness, no? At in pain you shall bring forth children. At pag nanganak ka, pag nabuntis ka, nanganak ka, mahihirapan ka, di ba? Yung mga pag nabubuntis, nagkakaroon ng mga epekto sa katawan ng babae, nababawasan ng nutrients sa katawan niya, tapos bago manganak, mamamasa siya, magpapasa, ano yun, manas. Bulol kasi ako, sorry, bulol ako eh.
manas, no? Namamanas siya. Ano nga English ng manas? Malimutan ko. Bulol na, malilimutin pa. Ano ba yan? Edema. Wala naman ako. Iba naman itong nakuha ko. Bigla na lang pumasok. Edema. Sorry. Edema. At magiging magpapasakop na ang babae sa lalaki. He shall rule over you. Kasi nga, yung mga babae, masyadong go-getter, masyadong mapagdesisyon. Example, si Miriam. Sino ba sa Old Testament? Si Jezebel. Pinangungunahan niya si Ahab, no? Si Jezebel. Sino pa ba? Si Miriam. Dahil machismis si Miriam. Si Delilah. Kaya nangunguna na ang lalaki sa relasyon pag mag-asawa. At ang parusa naman kay Adan, magtatrabaho na siya all the days of his life up to the time that he will go back to dust. Kasi mas pinakinggan niya ang sinabi ng babae kumpara sa inutos sa kanya ni Almighty Father. Kaya kailangan na siyang maghirap ng kanilang kakainin. Papawisan na siyang magtrabaho. At babalik na sa dust ang tao. Nung time na to, hindi pa nakakakain ng fruit of the tree of life si Adam and Eve. So kung sakali na nakakain na sila ng fruit of the tree of knowledge of good and evil, tapos kakain pa sila ng fruit of the tree of life, hindi na sila mamamatay. Para maiwasan yon, pinalayas si Adam and Eve. Unang mga taong pinalayas. Ang sabi ni Almighty Father, behold, man has become like one of us. Which means to say si Almighty Father, may mga kasama siya na knowledgeable din of good and evil, but they chose evil. They chose goodness over evil, just like the Almighty Father. Gusto ni Almighty Father ng goodness, righteousness, and holiness. Si Almighty Father, He's the Lord of hosts. So, sino yung mga kausap ni Almighty Father? Mga hosts. Sino yung Lord? Lord of hosts, si Almighty Father. So, hindi, may mga kasama si Almighty Father, yung mga angel, hindi na mamatay yan. Kahit yung mga fallen angel, hindi rin sila namamatay. Pero, at the last days, they will be thrown to eternal damnation. Kasama ang mga souls ng mga tao na disobedient, na gusto ng kagaya ng ginagawa ng mga fallen angels. So kaya pinalayas ni Almighty Father. But before sila palayasin, si Almighty Father gumawa siya ng tunics of skin. Ano yung tunics of skin? Galing sa mga animals, damit, no? Leather. Hindi sinabi dito na fig leaves, kasi ang unang ginamit ni Adam and Eve were fig leaves. Si Almighty Father, ang ginamit niya ay tunics of skin ng mga animals. Hindi tayo maubusan ng animals, ha? Natatakot kayo maubusan ng animals? Hindi maubusan ng animals. So, yung Garden of Eden, Eden is also known as paradise, no? Si Jesus Christ, at saan ang heart of the earth? Paradise.
Sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. Garden of Eden yon, protected by the Almighty Father. Hindi pa rin makita hanggang ngayon. Paano ni Almighty Father prinotektahan? Nilagay ni Almighty Father ang cherubim at the east of the Garden of Eden, at saka may flaming sword which turned every way to guard the way to the Tree of Life. Kasi nandun yung Tree of Life sa Garden of Eden. Ngayon, sa Book of Revelation, nandun yung Tree of Life. So, yung New Jerusalem, sa ibababa ni Almighty Father, sa Garden of Eden, dahil nandun sa Garden of Eden, ang Tree of Life. At dito rin, dun din sa Garden of Eden, nagpahinga si Jesus, isinama niya yung magnanakaw. Today you will be with me in paradise. So, Garden of Eden, Eden means paradise or delight. Naintindihan natin. Kasi 3 days na wala si Jesus Christ. When he was crucified and he died, nawala siya for 3 days. Nasaan ang kanyang, nasan siya? Nandito siya sa paradise, nasa Eden siya. Hindi pa siya nakakabalik kay Almighty Father. So, yung ulitin ko nagsasabi na nagpunta siya sa heart of the earth, ang ibig sabihin ng mga taong heart of the earth was hell. Hindi totoo yun. Kasi wickedness ang hell, kadumihan yun, hindi siya pwede pupunta ron. So, sino nagtuturo nun? Mali ang turo, ha? Nanggigigil ako. Saan niyo kinuha yun? Pag magbabasa tayo ng Bible, we must ask the guidance of the Holy Spirit to understand the words of our Father. Hindi pwede yung, ito lang, ganun. Hindi pwede eh. Kailangan yung wisdom from the Almighty Father through the power of the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. The Spirit of our Father. And that's why Jesus sent to us the Holy Spirit. Jesus prayed to the Almighty Father to send to us the Holy Spirit. And now we have the Holy Spirit showering us with gifts and fruits. Gifts of wisdom, gifts of knowledge, gifts of healing, gifts of miracle, gifts of speaking in tongues. Up to now, there is a gift of speaking in tongues because hindi nagbabago ang Holy Spirit. Gift of prophecy, meron pa rin up to now. Hindi nagbabago ang Holy Spirit. Hindi nagbabago si Almighty Father, hindi nagbabago si Jesus Christ. Gift of the Spirit, gift of the discerning of different kinds of spirit, up to now, meron pa rin. And the gifts of translating different tongues, meron pa rin up to now. Kulang pa. Gift of faith. Na yung gift of faith, included siya sa fruits of the Holy Spirit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. Kasama yung gift of faith sa fruit of the Holy Spirit. Kasama yung faith sa gift at saka sa fruits. Dito na tayo sa Genesis chapter 4. Nagkasala ng tao. Nakalating oras na. Recap lang yun. Nag-recap lang tayo. Kalating oras agad. Now, Adam knew Eve, his wife. No, Genesis chapter 4. Knew Eve, his wife. Ginamit ang word ng knew. Kasi, or K-N-E-W, kasi ang tao hindi mo makikilala hanggat hindi mo nakakatabi sa kama, no? Pag mag-uusap lang kayo, akala mo, kakilala mo na. Hindi. Hanggat hindi mo nakakatabi sa kama, hindi mo kilala. Yun ang kasabihan, di ba? So, dito sa Bible, ganun din. Now, Adam knew Eve, his wife. Meaning, nagtabi sila. And she conceived and bore Cain. Cain means acquire. So, nabuntis si Eve. Iisa lang ang asawa ni Adan, ha? And bore Cain. Means acquire. And said, I have acquired a man from the Lord. So, alam natin na si Adam and Eve, tinapon na sila sa labas ng Garden of Eden. So, nasa labas na sila ng Garden of Eden. Gumawa sila ng sarili nilang bahay na matutuluyan.
Then she bore again. Nabuntis ulit si Eve. This time his brother Abel. Abel means breath, vapor, or transitory. Abel. Transitory means temporary. Yun ang ibig sabihin ng word or name na Abel. Breath or sandali lang, a mist, a vapor, or transitory. Now Abel was a keeper of sheep. Yun ang trabaho ni Abel. Hindi na binabanggit, no, yung mga babae, yung names ng mga anak na babae, ha? Hindi na binabanggit. Lalaki lang from the start nung nanganak si Eve, lalaki na lang ang binabanggit usually dito sa Bible. Why? Is because nagkasal na nga ang mga babae. Kaya usually mga lalaki ang names na pinabagay dito. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Ang trabaho ni Cain, nagtatanim siya ng mga halaman, ng mga fruit-bearing trees, nagtatanim siya ng mga shrubs, nagtatanim siya ng mga bawang, sibuyas, luya, ganun ano. Kasi tiller of the ground. Nagtatanim siya ng mga barley, grains, yon. Paano niya natutunan yun? Siyempre si Almighty Father, nagbibigay sa kanila ng wisdom and knowledge. Paano nakakapag-alaga ng sheep? Almighty Father pa din. Ang laki ng investment ni Almighty Father sa atin. Hindi tumigil ang trabaho si Almighty Father. Ibinigay ni Almighty Father ang lahat sa atin. Even yung kanyang wangis, ibinigay niya sa atin. But Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, dumaan yung panahon, no? So, syempre, nung time na to, nabubuntis pa rin si Eve. Hindi lang binabanggit, ha? Nanganganak ng babae. It came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Nag-offer si Cain kay Almighty Father ng fruit of the ground. Ng mga repolyo, mga ganun, basta mga fruit of the ground. Abel also brought of the firstborn of his flock and their fat. And the Lord respected Abel and his offering. So nag-offer muna si Cain ng kanyang mga halaman. Paano ino-offer? Sinusunog. Naamoy ni Almighty Father yon. And then si Abel naman, nag-offer din siya lahat ng mga panganay of his flock and their fat. Mabango, di ba? Pag nagluluto ka ng fat ng animals, mga yan, di ba? Tapos, firstborn pa. Ibig sabihin, kasi ng firstborn, lahat, ang isang animal, pag panganay yung anak niya, healthy. Kahit sa tao, ang panganay, healthy. Pinaka-healthy sa mga anak yung panganay. Kasi lahat ng nutrients ng babae na single pa siya, tapos nagkaroon siya ng anak ng panganay, lahat ng nutrients napunta na sa panganay. Ngayon, kung may pangalawa na siyang anak, hindi na ganun kadami yung nutrients na kaya niyang ibigay sa pangalawa niyang anak. Kaya nga, di ba, pag may ang mga babae, kapag madami na siyang anak, yung pinakabunso niya, maliit lang, no? Or hindi masyadong, usually ganon. Pero depende pa rin kay Almighty Father. Kagaya nga itong si David, he was the youngest, but the Almighty Father blessed David more than his older brothers. So, depende kay Almighty Father. Yon, ha? Pero si Almighty Father, he respected Abel and his offering. Yung kanyang firstborn ng kanyang sheep, pati yung mga fat, kumpara sa mga offering ni Cain. Bakit? Ano bang in-offer ni Cain? Mga halaman, mga fruits, mga kinakain. Ang pangit kasi ng offering ni Cain. Hindi niya na-respeto si Almighty Father. Dito sa verse 5 ng Genesis chapter 4, but
he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry, and his countenance fell. Nagalit si Cain. Galit na galit. Kitang-kita sa kanyang visage, or sa kanyang itsura, na galit siya. Ngayon, si Almighty Father, nirespeto niya yung offering ni Abel. At nirespeto rin ni Almighty Father mismo si Abel. Bakit? Kasi si Abel, nirespeto niya si Almighty Father. Kaya si Almighty Father, nirespeto rin siya. Ngayon si Cain, hindi niya nirespeto. Bakit? Kasi si Cain, hindi nirespeto niya si Almighty Father. Because our Father is worthy to be respected and adored and glorified. Pero hindi binigay ni Cain yun. Kaya si Almighty Father, hindi niya nirespeto si Cain. Kasi respectable si Almighty Father, tapos ibibigay mo sa kanya yung hindi the best. Kahit pahalaman yan or gulay, kung pipiliin mo yung pinakamaganda, di ba pag magregalo ka sa mga mahal mo sa buhay na importante sa'yo, ito ang pinaka the best, ito ang bibigay ko sa kanya. Ngayon kung yung mga parang hindi naman importante sa'yo ng mga tao, pwede na itong ibigay sa kanya, na ito na lang, mga pinaglumaan ko, ibibigay ko sa ganon, no? Ngayon, si Almighty Father, because He is God, He is worthy to be respected and adored and glorified. Ngayon, and exalted on high. Ngayon, and praise, no? Ngayon, itong si Cain, hindi niya ibinigay yung kay Almighty Father. Nakatingin si Almighty Father sa heart. Hindi mismo kung ano yung binigay, kundi yung heart. Ang nakita niya sa heart ni Cain, ito na lang, pwede na to. Ang nakita niya sa heart ni Abel, bibigay ko kay Almighty Father yung the best. Although pangit man yung naibigay ni Abel, pero yung heart ni Abel, tingin niya yun ang the best, ito na yung the best na nakikita ko pa kay Almighty Father. Yung heart ang titingnan ni Almighty Father, hindi dahil sa gulay lang ang binigay ni Cain. Kaya hindi niya nirespeto si Cain, hindi doon, kundi yung heart nakatingin si Almighty Father. Example, ginto ang ibibigay ko kay Almighty Father. Pero yung heart mo naman wicked, matutuwa ba si Almighty Father? Hindi. Mas matutuwa si Almighty Father na kahit na piso lang ang ibigay mo, pero yun na lang ang kaya mo, Lord, ito lang ang kaya ko, Lord, mahal na mahal kita, Lord, ito ang kaya ko, piso lang eh, pasensya ka na. Yung pagpapaka-humble natin kay Almighty Father. Pero kung magbigay ka man ng ginto, pinakamahal sa lahat, pero kung yung heart mo wicked, hindi masaya si Almighty Father. Naintindihan natin? So wala sa value yon, kundi nasa heart natin nakatingin si Almighty Father. Verse 6, so the Lord said to Cain, why are you angry, and why has your countenance fell? Bakit ka galit? Alam ni Almighty Father? At bakit ganyan ang mukha mo? Bakit ka nakasimangot? Verse 7, if you do well, will you not be accepted? Kung maayos sana ang ibinigay mo, maayos yung puso mo, di ba tatanggapin ko rin yun? Kung maayos sana eh. If you do well. And if you do not do well, sin lies at the door. At kung hindi maayos or maganda, kung ano man ang nasa puso mo, andyan na ang kasalanan. Papasok na sa puso mo. And its desire is for you. Yung kasalanan, yung desire. But you should rule over it. Sabi ni Almighty Father, i-control mo ang sarili mo. Self-control. One of the fruits of the Holy Spirit. Self-control. Sabi dito, ulitin natin, verse 7, if you do well, will not be accepted. Kung maayos na yung heart mo, tatanggapin ko naman yun na. Pero hindi maayos eh, yung heart mo. Ngayon, dahil sa galit ka, nandiyan ang kasalanan. No? Pwede na pumasok sa puso mo. At yung desire ng kasalanan ay para isabdu ka. Talunin ka ng kasalanan. Pero dapat mapagtagumpayan mo. Yung sarili mo, i-control mo yung sarili mo, yung galit mo, tanggalin mo. Change mo yung perspective mo. And then, do it again. Mag-offer ka ulit. Try mo ulit. Kasi sa heart nga, nakatingin si Almighty Father. Verse 8, now Cain talked with Abel.
his brother. So sabi ni Cain, kakausapin niya si Abel, yung kanyang brother. Abel means transient, temporary, mist or vapor. Cain means acquire. Sabi ni Cain, lika, labas tayo, doon tayo sa field. Kinausap niya si Abel, younger brother niya. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Nainggit si Cain kay Abel. Inggit. Kaya pumapatay ang tao, it's because of greediness, selfishness, enviousness. Gusto niya ang tao, gusto niya siya ang laging bida. Pride of life. Pinatay niya si Abel. So si Abel ngayon, siya ang kauna-unahang victim ng pagpapatay or pinatay. Unang victim in all the history. Si Abel. At si Abel din, ang unang nakabalik kay Almighty Father na tao. Siya yung unang tao, yung kanyang kaluluwa, nakabalik kay Almighty Father. Unang-una. Siguro pagdating ni Abel, no, sa heaven, walang tao, ako pa lang. ako pa lang nandito. Wala pa akong kasama, Almighty Father. Ako pa lang nandito. Pero nakabalik na ako, Almighty Father. Thank you. So, pasalamat tayo sa tatay natin for sure. When we see him face to face. So, si Abel, siya ang kauna-unahang pinatay at kauna-unahang nakabalik kay Almighty Father. Ang kanyang soul. At up to now, naghihintay si Abel ng kanyang inheritance. Pinakamatagal na nag-aantay si Abel. Mas matagal pa kay David, mas matagal pa kay Abraham. Si Abel, nag-aantay ng kanyang inheritance. He's resting with our Father. Hindi pa nakukuha ni Abel ang kanyang inheritance. Verse 9, Then the Lord said to Cain, Where is Abel your brother? Asa na si Abel, yung kapatid mo? Sa tingin ba ninyo, hindi nyo alam ni Almighty Father kung nasan si Abel? Alam ni Almighty Father kung nasan si Abel? Kasama na niya kasi. Ngayon, bakit niya tinanong si Abel, Where is Abel your brother? Gusto ni Almighty Father malaman yung isasagot ni Cain. Kaya tinanong niya si Cain, Where is Abel your brother? Alam naman ni Almighty Father na kasama na niya. Pero tinanong pa niya si Cain because he wanted to know what Cain will answer. What Cain will tell him. So, ang sabi ni Cain, he said, I do not know. Am I my brother's keeper? Hindi ko alam. Sinungaling. So, nakikita natin no, yung history ng mga kasalanan ng tao. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, nagsisisihan, inggitan, na hanggang ngayon, ganun pa rin ang kasalanan natin. Paulit-ulit lang. I do not know. Am I my brother's keeper? Bakit? Hindi ko alam. Bakit? Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? So, bakit tinanong ni Almighty Father yun? Para malaman natin na tayo, we have a responsibility in this world. May responsibility tayo sa mga tao. Kaya tinanong ni Almighty Father, si Cain. May responsibility tayo sa mga tao and we must be accountable of our own actions. Kaya isi-share natin sa mga tao ang salita ng Diyos. Kasi may responsibility tayo to tell the people of the love of God.
to His creations. Verse 10, and He said, what have you done? Alam naman ni Almighty Father, gusto lang niyang malaman mismo sa bibig at maka-record dito sa Bible. What have you done? Sabi ni Almighty Father, the voice of the brothers' blood cries out to me from the ground. Yung boses ng iyong kapatid na dugo, yung dugo ng iyong kapatid, umiiyak sa akin. Galing sa lupa. Dahil nga dumanak yung dugo sa lupa. Ibig sabihin ni Almighty Father dito, kailangan ng justice. Dahil nagkasala ka, pinatay mo yung kapatid mo, kailangan ng justice. Verse 11, so now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. So ngayon, meron ka ng curse. May sumpa ka na. Nakagawa ka ng kasalanan. Ngayon tayo, nakagawa tayo ng kasalanan. May sumpa sa atin. Pero yung sumpa na yon, because of Jesus Christ, it's been uplifted or removed from us because of the blood of Jesus Christ. Ano yung sumpa na yon? Ang sumpa, that's eternal damnation. The second death. Yan yung sumpa. Ngayon, as followers of Jesus Christ, we have Jesus in our hearts. We've been cleansed by the blood of the Lamb. Wala na sa atin ang curse. It's been removed from us. We have been cleansed by the blood of the Lamb. Verse 12, when you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond, you shall be on the earth. Pag ikaw nagtatanim ka sa ground, it shall no longer yield its strength to you. Mahihirapan ka na. Magtatanim ka, pero sometime hindi ka makakakuha ng mga pagkain. Yun ay isa sa mga curse mo. Mahihirapan ka na lalo. A fugitive and a vagabond, you shall be on the earth. Pakalat-kalat ka na lang sa mundo. So tayo, pag nagkakasala tayo, pakalat-kalat lang tayo. Kahit hindi, nakapag-aral ako eh. Ang laki ng pinag-aralan ko. Mayaman ako. Pero nagkasala tayo. Wala sa atin si Jesus Christ sa puso natin. Para tayong fugitive, vagabond, pakalat-kalat lang, nabubuhay lang, pero walang direksyon ng buhay. Walang purpose ang life. Dahil wala sa puso natin si Jesus Christ. Kung tayo ay nagkasala at wala sa atin si Jesus Christ, pakalat-kalat lang tayo, para lang tayo nabubuhay, ganun. Buhay lang, pero walang purpose in life. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father dito. It shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond, you shall be on the earth. Pakalat-kalat lang sa mundo. Nabubuhay ka, kumakain ka, nagtatrabaho ka, pero wala kang purpose in life. Walang direksyon ng buhay mo. Because by curse. Verse 13, and Cain said to the Lord, my iniquity or punishment is greater than I can bear. Hindi ko kakayanin to. Sobra ang punishment na ito na hindi ko to kaya. Sabi ni Cain. So na-guilty rin si Cain. Not because pinatay niya si Abel, but because of the punishment. Hindi siya remorseful that he killed his brother. Nalungkot lang siya dahil sa punishment. At ganoon si Cain, no? Surely you have driven me out of this day. From the face of the ground, I shall be hidden from your face. Hindi na ako makakalapit sa iyo. Sabi ni Cain kay Almighty Father, I shall be a fugitive and a vagabond on the earth, and it will happen that anyone who finds me will kill me. Pag nagkakasala tayo or nagkasala tayo kay Almighty Father, mahirap makalapit sa tatay natin. Kaya ka nakalagay dito, I shall be hidden from your face. Hindi mo na ako nakikita or hindi na kita makikita. Hindi na kita makakausap. Pag nagkakasala tayo kay Almighty Father, napapalayo tayo sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng
crisis sa buhay, nabubuhay na lang tayo para kumain at pakalat-kalat sa mundo, pero yung purpose natin in life, walang direction. Kasi ang talagang purpose natin is in life, the Lord God created us, is to worship Him, to serve Him, and to claim our inheritance as His children. Yun ang purpose. Ngayon, dahil nagkasala si Cain, hindi naman siya humingi ng tawad. Siya ay ngayon fugitive and a vagabond. Pakalat-kalat na lang. And the Lord said to him, therefore, whoever kills Cain, hindi mangyayari sa iyo na may papatay sa iyo na tao. Walang mangyayari, hindi sa'yo mangyayari yan na kahit na sino, na animals, papatay sa'yo, hindi mangyayari yan. Kasi sabing, it will happen that anyone who finds me will kill me. Dahil may mga tao pa rin naman, no? After ni Cain, after ni Abel, may anak pang iba, si Adan at saka si Eva, na iba pang mga lalaki at iba pang mga babae. Okay? So, marami. Ngayon, baka kasi isa sa mga kapatid niya, patayin siya. Okay? Or isa sa mga pamangkin niya, patayin siya. Yun ang ibig sabihin. And the Lord said to him, therefore, whoever kills Cain, a vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. So, nilagyan ni Almighty Father ng mark or tanda si Cain na kung sino man ang papatay sa kanya, hindi siya pwedeng patayin. May tanda si Cain na hindi siya pwedeng patayin. Yung tanda na yon or yung mark na yon, it's not seen by the naked eye. Okay? Hindi lang alam ng mga tao, ba't hindi ko mapatay itong taong to? Gusto ko sana siyang patayin pero hindi ko siya mapatay. It's because Cain has been marked by the Almighty Father. Okay? Verse 16, then Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. So, nasa east, doon tumira si Cain. Sa land of wandering or land of Nod. No? Nod means wandering. And Cain knew his wife. Sino yung wife ni Cain? Kasi nga, si Adam and Eve, aside from Abel and Cain, meron pa silang anak na mga babae at iba pang mga anak na lalaki. So, kasama niya ngayon kapatid niya. Hindi pa masama noon na maging asawa mo ang kapatid mo dahil nga, konti pa lang ang tao. Nagkaroon lang ng law na hindi mo na pwedeng maging asawa ang kapatid mo nung ibinigay ng law ni Almighty Father kay Moses. Dahil nung time na si Abraham, ang asawa niya ay kanyang half-sister. So hindi pa ipinag-uutos nung time na yon ni Almighty Father na hindi mo pa pwedeng maging asawa ang kapatid mo. Okay? So, nung time na ni Abraham, pwede pa niya maging asawa, yung kapatid niya. But, nung time na ni Moses, ipinag-utos na ni Almighty Father, hindi mo pwedeng maging asawa yung kapatid mo or yung relative mo. Naintindihan natin? Naintindihan mo, Iska? Naintindihan ko. So, Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch. So, may anak si Cain, ang anak si Enoch. And, hindi lang naman si Enoch ang anak nila, no? Or mga lalaki, kundi may mga babae rin, hindi lang binabanggit dito. And she conceived and bore Enoch, and he built a city, and called the name of the city after the name of his son Enoch. So, ang anak niya ay si Enoch. To Enoch was born Irad, and Irad begot Mehujael, and Mehujael begot Methushael, and Methushael begot Lamech. No? Lamech. And then Lamech took for himself 2 wives. First recorded in the Bible that a person took 2 wives. Swapang itong si Lamech. 2 agad ang babaeng kinuha. Hindi pwedeng isa lang.
So, itong si Lamech, dalawa agad na asawa niya. The name of one was Ada, and the name of the second was Zillah. Kaya dalawa anak ang asawa niya, wala pa naman kasing sinasabi si Almighty Father. Pero, dahil si Adam and Eve, sila lang talaga ang mag-asawa. Okay? And Ada bore Jabal. He was the father of those who dwelt in tents and have livestock. So, ito ay mga parang mga wala silang bahay, kundi pakalat-kalat lang sila, sa tent lang sila nakatira, at yung mga animals nila, hila-hila nila, transient sila. Ito ay ang si Jabal. His brother's name was Jubal. He was the father of all those who play the harp and the pipe or flute. Sino nagkukwento nitong Book of Genesis kay Moses? It's the Almighty Father who relayed this to Moses, because Moses was in Mount Sinai with the Almighty Father for 40 days and 40 nights. And the Almighty Father was talking to Moses like a friend. Binigay ni Almighty Father to kay Moses para isulat ni Moses para malaman natin ang history ng mundo, ang history ng tao. No? And Zillah, she bore Tubal-Cain, or Tubal-Cain. Natatandaan niyo ba si Tubal-Cain? Si Tubal-Cain, ito ay binabanggit sa Freemasonry. No? Pag nagtitake ng oath, yung mga Masons, or mga Freemasons, binabanggit nila Tubal-Cain. Okay? Napakinggan ko. Although hindi ako member nito, ang mga member lang ng Freemasonry are rich people, or people who are in the upper echelon of the society. Kailangan mayaman ka pag sasali ka sa businessman ka or professional ka, no? Hindi sila, very strict sila tumanggap ng mga members. At kung may tatanggapin man silang members, dapat merong parang sponsor, gano'n. Sponsor ko to, kilala ko to, maayos ng tao, kaya nito, gano'n, sponsorship. Parang networking, pero iba, no? It's pang mayaman. At para meron silang connection in the society. Okay? Ito yung primary purpose nun, ng Freemasonry. Yung ibang mga tao, hindi nila sinasabi na sila ay member ng Freemasonry. But, in the history of Jose Rizal was a Mason. Ngayon, when I was in high school, tinatanong ko, ano ba yung Mason? Hindi raw, wala raw religion, si Jose Rizal, galit siya sa mga praile. si Jose Rizal. Kasi nga, yung mga politicians, no, Freemason. Tsaka yung mga matatasang, basta hindi lang ito confined in a certain country, but it's all over the world. May mga babae rin, ang tawag sa kanila ay Eastern, Esther ba o Eastern, basta Eastern ba? Basta may mga babae, pero Freemasonry, it's for men. Pero meron silang counterpart na pang babae. Eastern Star ba tawag sa kanila? Hindi ko matandaan no? Ngayon, itong si Tubal-Cain na to, ito yung binabanggit. Kasi, verse 22, and as for Zillah, she also bore Tubal-Cain, an instructor of every craftsman in bronze and iron, and a sister of Tubal-Cain was Naamah. Ngayon, dito sa sacreddtext.com/mas/done/done02.html, meron dito, deacon whispers the word of a master mason in the ear of the junior deacon. Yung junior deacon, that's Tubal-Cain, nire-reenact nila. Meron silang
kung familiar kayo, no? Kung member din kayo, may reenaction to, na Tubal-Cain, gano'n. Binabanggit. At saka, whispers the same in the senior warden's ear when one deacon passes up one side of the lodge and the other side, and as they go, stop at each brother present for the password. May mga password kasi sila, yung mga Freemasonry. Which each brother rises up and whispers in the ear of the deacon or Tubal-Cain. So, nire-reenact nila as part of their oath and as a member of Freemasonry. So, kaya binanggit natin ang Freemasonry kasi si Tubal-Cain. Si Tubal-Cain kasi, siya yung instructor of every craftsman in bronze and iron. So, gusto nilang sabihin na biblical yung kanilang ginagawa. So, dito na tayo, no? So, si Tubal-Cain, he was from the lineage of Cain. Verse 23 of Genesis chapter 4, Then Lamech said to his wives, itong swapang na lalaki, na dalawa agad ang babaeng kinuha para maging asawa, si Ada and Zillah, Hear my voice, wives of Lamech, listen to my speech, for I have killed a man for wounding me, even a young man for hurting me. Ay, mga asawa ko, makinig kayo sa akin sasabihin, nakapatay ako ng tao. So, pangalawang tao na nakapatay ng tao. Anak or from the lineage of Cain. Lahi ni Cain. Sinaktan kasi niya ako eh. Nagkasugat ako, kaya pinatay ko siya. Yun ang reason ni Lamech. Even a young man for hurting me. So, it's like a revenge. Revenge ng lahi ni Cain sa isang tao. So, yung ugali ni Cain, no? Nakikita natin ugali ni Cain, nakuha ng kanyang anak. If Cain shall be avenged sevenfold, then Lamech 77-fold. Sabi ni Lamech. 7, nabanggit na naman, it's a completion. Kung si Cain ay protektado, 7-fold. Ako naman, protektado ako, 77-fold. Yabang, di ba, ni Lamech? Siya lang ang nagsalita na, hindi naman si Almighty Father. Verse 25. And Adam knew again his wife, or knew his wife again. And she bore a son and named him Seth. Aside from Cain and Abel, nagkaroon pa syempre ng anak na babae at lalaki, si Adam and Eve. But this time, itong si Seth, pinagbuntis ni Eve, nabuntis siya, ang pinangalan ay Seth. Seth, or Seth. Ano ba yung sabihin ng Seth? Appointed, or meron tayong appointment, ha? Set na natin yung time. O, doon galing ang word na set, appointment, or appointed. Kaya pinangalan na appointed dahil ito ang si Seth ay appointed by the Almighty Father. Sa kanya manggagaling ang lineage ni Noah. For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. Si Almighty Father, binigyan na naman niya ako ng isang anak na instead na si Abel, pinatay ni Cain si Abel. And as for Seth, to him also a son was born. So nagkaroon naman ng anak si Seth. Sino naman yung asawa ni Seth? Siyempre, kapatid din niya. And he named him, or yung anak ni Seth, nagkaroon ng anak si Seth, pangalan ay Enosh. Nababasa sa Luke chapter 3 verse 38, Enos, Greek name Enos. Then men began to call on the name of the Lord. Natuto nang tumawag ang mga tao kay Almighty Father sa hirap ng buhay. Sa hirap mag-till ng ground, sa hirap mag-alaga ng mga animals. Dahil nga sa kasalanan ng tao, di ba? Mahihirapan na silang mag-till ng ground. Kaya tinatawag na nila si Almighty Father.
So, dito tayo sa Genesis chapter 5. Swapang ni Lamech, no? Dalawa agad ang kunin ko asawa. So, yun ang nakalista na unang tao sa buong mundo na dalawa agad ang asawa. Swapang. Sabay, dalawa agad ang gusto ko. Si Adam, ang asawa lang niya, si Eve. Siya ang binigay na companion ni Almighty Father kay Adam. Si Eve lang, wala nang iba. Kasi there are malicious people thinking na baka anak niya, ang ano niya, or apo niya. Hindi. Kasi si Eve, since she was the first woman, healthy siya. At wala silang wala silang ang tawag doon? Belly button. Wala silang pusod. Walang pusod si Adam and Eve. Kasi wala namang, hindi naman sila pinanganak eh. The Almighty Father created them. Kaya wala silang pusod. So, sinang may pusod? Itong si Cain, si Abel, may pusod sila. Ha? Ibang babae, may pusod, kaya tayo may pusod. Dahil tayo ay pinanganak sa mundo. Ngayon, si Adam, wala siyang pusod, ginawa siya ni Almighty Father. Si Eve, wala siyang pusod, galing siya sa rib ni Adam. Genesis chapter 5. This is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created man, He made him in the likeness of God. Inuulit-ulit dito ni Almighty Father, ginawa ko ang mga tao, kamukha ko. Dahil, importante tayo kay Almighty Father. Importante kamukha ko yung mga anak ko. Pero, nire-require ko ang mga anak ko to be righteous, to be holy, to obey me. Yun ang requirement ni Almighty Father. That's why He sent Jesus Christ to us, to cleanse us, to have a new beginning. We have a hope in the future. So today, genealogy of Adam. In the day that God created man, He made him in the likeness of God. Ano bang ibig sabihin ng likeness? Resemblance. State of being alike. Similar, especially in appearance. Ngayon baka magtaka kayo, iba-iba naman ang itsura natin Sometimes, yung ibang mga tao, pinanganak, walang, hindi sila kumpleto sa mga bagay na parte ng katawan ng tao. Some people, hindi sila nagsasalita. Some people, blind sila. Some people, they are mute or deaf. Kay Almighty Father, hindi yun ang tingin ni Almighty Father sa kanyang mga tao. Pag nasa sa atin si Jesus Christ, we are perfect in His sight. At kung makakabalik tayo sa ating tatay because of Jesus Christ, dahil surely na makakabalik tayo sa ating tatay, perfect tayo in the eyes of the Almighty Father. May nakita akong isang video na isang bata na mamamatay na siya, yung bata na yon. Hindi siya nagsasalita. Pero nung time na kukunin na siya, nagulat yung nanay, nagsalita yung bata. So, it means, yung mga tao na hindi nagsasalita dito sa mundo, nakakapagsalita sila. Pag nakakabalik na sa tatay natin, makakakita na yung mga blinds pag nakabalik na sa tatay natin. Because our Father is perfect. So, yung kung ano man ang itsura natin ngayon, hindi ito ang totoong itsura natin. Kung nakikita natin ang pangit tayo sa sarili natin, ang pangit natin, di ba? Naging pangit tayo dahil sa kasalanan, dahil nagkakasala si Adan at si Eva. Nagkaroon ng insecurity, nakita natin yung ating kapangitan. Pero dahil kay Jesus Christ, naibalik yung ganda ng tao. Si Jesus Christ,
when he died, and then he rose again after 3 days, hindi siya nakilala ng kanyang mga apostles and disciples. Di ba pinabanggit? Sino kaya itong kasama namin? Pero nagtatanong siya tungkol kay Jesus, kaya sinasagot. Hindi nila kilala si Jesus. Kasi nga, iba ang itsura ni Jesus when he was in this world. And then, iba rin ang itsura niya when he rose again after 3 days. So tayo, iba ang itsura natin dito sa mundo. Tumatanda tayo, pumapangit tayo, nai-stress tayo, dahil sa kasalanan. Ngayon, pag nakabalik na tayo sa tatay natin, ang ganda na ng itsura natin. So kung nakikita niyo itsura ko yung pangit, no? Hindi ito ang tunay kong itsura. Kayo, hindi rin yan ang totoong itsura ninyo. Maganda tayo. Maganda tayo sa paningin ni Almighty Father pag nakabalik na tayo sa Kanya. Kung ano man ang itsura natin ngayon, it's just a test. Kasama sa test yon. Kung ano itsura natin ngayon. So, balik tayo dito na sa Genesis chapter 5. Mag-isang oras kalahati na pala. In the day that God created man, He made him in the likeness of God. He created them male and female. So, dalawa lang ang sex ng tao. You're either male or you're either female. That's it. Male or female. Male, man ka or female, which means to say, you came from men or male. Kaya nga ang chromosome may XX and XY. Ano nga ulit yung XX? Yung XX ay sa babae ba yun? Yung XX ay female biological sex. Yung XY naman, that's male. Naka-ingrained yun sa ating pagkatao. Hindi matatanggal yun. Yung mga tao na they are confused, they say that pag tinatanong sila, ano ang gender mo? The sex that was assigned to me at birth. Gano'n na sinasabi nila. The sex that was assigned to me at birth. So tanggap nila that may sex sa kanila na inassign sa kanila nung sila ay ipinanganak. At dapat, up to the time that we go back to our Father, ganun pa rin tayo. Kasi yun ang inassign sa atin na sex or gender. Ano ibig sabihin ng assign? Assignment, no? Yun ang assignment mo. Ito ang assignment mo, dito ka mag-focus, dito ka sa assignment mo. Huwag kang gumawa ng ibang assignment ng ibang tao. Ito yung assignment mo, kanya-kanya tayo. Hindi naiintindihan ng tao. Lord, ba't hindi naiintindihan ng tao? Kasi kailangan natin lumapit kay Almighty Father para maintindihan natin. Anong sabi ni Jesus Christ? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Lahat maiintindihan mo na. Lahat ng bagay. Pag hinarap mo si Almighty Father with your whole being. Balik tayo dito, no? He created them male and female. Dalawa lang ang sex. And blessed them and called them mankind. Hindi sinasabing womankind. Hindi. Tinatawag na mankind ang tao. Or humans. Hindi sinasabing woman. Kundi humans. Dahil galing sa man ang unang create ni Almighty Father. In the day that they were created, mankind. And Adam lived 130 years, and he begot a son in his own likeness, kamukha niya, no? After his image, and named him Seth. Seth means appointed. So, ito yung genealogy. So, hindi na binanggit dito si Cain. Kasi naiba na si Cain. Meron na siyang sariling buhay. Iba na yung kanya. Ha? Ano na siya? He was acquired. No? Meaning ng Cain, acquired. So, nag-focus na kay Seth. Itong genealogy of Adam. Dahil si Seth,
he was appointed by the Almighty Father. Sa kanya manggagaling si Noah. After his image, and named him Seth. After he begot Seth, the days of Adam were 800 years, and he had sons and daughters. Madami pa siyang naging anak na babae at lalaki. After ni Seth and before Seth, meron pa rin siyang mga anak, no? So, ang daming anak ni Adam. Busy si Eve to nurture his her kids. So si Adam, trabaho siya ng trabaho kasi marami siyang papakainin ng mga anak. At si Almighty Father, of course, was helping Adam. Hindi kaya ni Almighty Father na tiisin yung kanyang mga anak. Hindi tayo kayang tiisin ni Almighty Father. And he had sons and daughters. So all the days that Adam lived were 930 years. Ang haba ng buhay ni Adam. And he died. Bakit namatay si Adam? Hindi siya nakakain ng fruit of the tree of life. Dahil nga, pinalayas na sa Garden of Eden. So si Adam, nung 130 years old siya, nagkaroon siya ng anak, no? Na si Seth. Hindi natin alam kung ano ang age ni Eve nung time na pinanganak niya si Seth. But of course, kahit na 70 years old pa man din or 90 si Eve, magkakaanak pa rin siya kasi itong si Sarah, 'di ba? 90 years old, nagkaanak pa. Walang imposible kay Almighty Father. After he begot Seth, the days of Adam were 800 years, and he had sons and daughters, so all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Mahaba ang buhay ng mga tao noon. Kaya siya namatay. He was not able to eat the fruit of the tree of life. At yung tree of life, nasa book of Revelation chapter 22, hindi tayo mamamatay because merong tree of life sa book of Revelation. The curse has been lifted. There's no more death. Verse 6 of Genesis chapter 5, Seth lived 105 years and begot Enosh. So nagkaroon si Seth ng anak. Yung mga tao na hindi iba ang itsura, ha? Iba ang itsura ng mga tao noon kumpara sa mga tao ngayon kung 100 years ng edad. Kasi ngayon kung 100 years ng edad ng tao, mukha na siyang kahoy, no? Aminin naman natin, totoo naman, mukha ng kahoy. Pag 100 years old ka na, mukha ka ng kahoy. Mukha ka ng tuyong kahoy, gano'n. Nung time noon, hindi. Iba ang itsura ng tao noon, ha? Dahil malapit sila kay Almighty Father. Freshness yon. Freshness ng itsura pag malapit kay Almighty Father. Verse 7, After he begot Enosh, Seth lived 807 years, and had sons and daughters. So all the days of Seth were 912 years, and he died. Enosh lived 90 years and begot Canaan. No? Si Canaan, ang anak ni Enosh or Kenan. After he begot Canaan, Enosh lived 815 years and had sons and daughters. So all the days of Enosh were 905 years, and he died. Canaan lived 70 years and begot Mahalalel. So late na sila nagkakaroon ng anak, no? Ng mga lalaki at saka yung mga babae. And he begot Mahalalel. Canaan lived 840 years and had sons and daughters. So all the days of Canaan were 910 years, and he died. Ang haba ng buhay nila, no? Anong ginagawa nila? Nagtatrabaho. Kahit patanda na, nagtatanim pa rin, nag-aalaga ng mga sheep. Kasi mga strong sila. Bakit? Malapit sila kay Almighty Father. Kahit na nagkasala, malapit sila. Dahil nga, yung lineage nila, no, kay Adam, strong. Ha? Mahalalel lived 65 years and begot Jared. After begot Jared, Mahalalel lived 830 years and had sons and daughters. So nagkakaroon na, dumadami na mga tao.
Hindi lang anak nila ay 5, hindi lang gano'n. Sometimes 20 ang anak nila, no? Kasi ang trabaho lang ng babae ay to nurture the family. Ang trabaho ng lalaki ay to provide. No? Nabasa naman natin, di ba? Nagpo-provide ang lalaki, ang babae ang nag-nurture ng bahay, nag-aalaga ng mga bata. Para maayos ang buhay ng tao. Kasi ngayon, hindi, kailangan magtrabaho ako. Yung mga babae, di ba? Sira ang buhay ng mga anak. Gulo. Verse 17, so all the days of Mahalalel were 895 years, and he died. Jared lived 162 years and begot Enoch. Oh, ito, nabanggit na si Enoch. Si Enoch from the lineage of Seth. After he begot Enoch, Jared lived 800 years and had sons and daughters. So all the days of Jared were 962 years, and he died. Verse 21. Enoch lived 65 years and begot Methuselah. Ito na si Enoch. So, itong mga binabanggit ito, it's from the lineage of Seth, not from Cain. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Sino nagsabi nito? Si Almighty Father. Kinuha niya si Enoch. So nakikita natin dito, no, si Enoch. Enoch lived 65 years. Tapos nagkaroon siya anak si Methuselah. Ngayon, nung napanganak na si Methuselah, si Enoch ngayon, he walked with God for 300 years. Meaning to say, he served the Almighty Father for 300 years. He was faithful to the Almighty Father. The Almighty Father was pleased with Enoch, the first man who pleased the Lord, si Enoch. Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Natuwa si Almighty Father kay Enoch. So, ang history sa Bible, ng dalawang tao lang na hindi namatay, were Enoch and Elijah. Kung pwede lang na, Lord, pwedeng Enoch na lang tsaka si Elijah. Pero hindi, malaki ang nasa discretion ni Almighty Father yun. Si Almighty Father na mismo nagkwento, kinuha niya si Enoch. Hindi sinabing namatay, no? Lagi nasasabi, he died. But Enoch, Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Verse 25, Methuselah lived 187 years and begot Lamech. Etong si Lamech na to, this was different Lamech that was from the lineage of Cain. Iba tong si Lamech na to. Ha? Ito dalawa ang klaseng Lamech. Yung isang Lamech swapang, dalawa agad asawa kinuha. Ito naman si Methuselah, meron siyang anak. Ang pangalan ng anak niya si Lamech. Si Lamech, apo siya ni Enoch. After he begot Lamech, Methuselah lived 782 years and had sons and daughters. Si Methuselah, no? Tanda na, meron dami pa niyang anak at mga apo. So all the days of Methuselah were 969 years and he died. So itong si Methuselah na anak ni Enoch lived for 969 years, the longest or the oldest man who lived in this world. 969 years. Muntik na umabot na 1,000 years.
and he died. Unlike Enoch, the Lord God took him. Verse 28, Lamech lived 182 years and had a son, and he called his name Noah. So see, galing kay Seth, si Noah. Apo ni Methuselah, great-grandson ni Enoch. So si Noah may history ng obedient kay Almighty Father dahil syempre naturuan ni Enoch. Great-grandfather pala niya si Enoch kasi si Methuselah and then si Lamech and then no? Tama ba? Great-grandfather? Noah, Lamech, Methuselah, Enoch. Great-grandfather. So itong si Noah, meron na siyang alam tungkol kay Almighty Father. Kasi si Enoch, nakikipag-usap siya kay Almighty Father. So, down the line, si Methuselah nakikipag-usap din kay Almighty Father. Si Lamech din. And of course, Noah. So, meron silang, they've been appointed. Kaya nga, ang pangalan ni Seth ay Seth. Plano ni Almighty Father to. And he called his name Noah, saying, this one will comfort us concerning our work and toil of our hands because of the ground which the Lord has cursed. Noah means rest. Kaya tinawag na Noah ang kanyang pangalan dahil magkakaroon na sila ng comfort, saying, this one will comfort us concerning our work in the toil of our hands because of the ground which the Lord has cursed. Dahil ang lupa ay sinumpa ni Almighty Father, kailangan nating mahirapan ngayon. Andito na si Noah, pinangalan, comfort, rest, ibabless na tayo ni Almighty Father. After he begot Noah, Lamech lived 595 years and had sons and daughters. So, all in the days of Lamech were 777 years and he died. 777 si Lamech. And Noah was 500 years old, and Noah begot Shem, Ham, and Japheth. So, nung 500 years old na si Noah, nagkaroon na siya ng anak, si Shem, si Ham, at saka si Japheth. Kilala natin si Shem. Si Shem, sa kanya galing ang mga Shemites. Si Ham, sa kanya galing ang mga Hamites or mga Canaan or mga Cushites. At si Japhethites, sa kanya galing ang mga yellow-skinned people. So marami ng tao nung time na yon, okay? Dumami na ang tao because the Almighty Father said, go forth and multiply, subdue the earth. So nakikita natin dito that the Almighty Father is faithful to His children. Iniingatan niya. All throughout, from the time of Adam and Eve, kahit na pinalayas niya si Adam and Eve, iniingatan niya, minimake sure ni Almighty Father yung buhay ng mga tao rito, iniingatan niya. Dahil alam na ni Almighty Father ang gagawin niya. Alam na may plano na si Almighty Father. Hindi pa lang niya sinasabi nung time na to. Pero yung plano ni Almighty Father, unti-unti na niyang nabubuo. Yung plano ni Almighty Father, kaya tayo He created us in His image and likeness.
Dahil sa pagbabalik natin sa kanyang heavenly kingdom, kamukha natin ang tatay natin, and dapat tayo sumunod sa kanya, be obedient to him, be humble, and fear his words. Yun ang nire-require sa atin ng Almighty Father. And to believe in Jesus Christ. Dahil tayo nagkasala, to be cleansed, we must have Jesus in our hearts. Have faith in Jesus. Believe in Jesus Christ. So, from the start of creating this world, creating us, kasama ni Almighty Father, si Jesus and other heavenly hosts. Si Jesus is the commander of the army of the Almighty Father. Kung nakikita natin sa Book of Kings, nabasa na natin yung Book of Kings, di ba? After ng king, sino ang nagre-reign or inuutusan ng king? Di ba yung kanyang commander? Yun ang nangunguna sa battle, yung kanyang commander. Yung king, inuutusan niya yung kanyang commander. Ngayon, nung time na to, si Almighty Father is the king, and yung commander niya, si Jesus, although yung name ni Jesus, hindi pa Jesus. Okay? Kaya lang, ulitin ko, kaya lang name ni Jesus ay Jesus when he was born into this world because he is the Messiah, the Redeemer, our Savior. Thank you, and God loves us all so much.